Ang Timothy, mga kapatid, ay paalaala ni Apostol Pablo sa panahon niya na sinusulatan si Timoteo na mag-ingat sapagkat ang panahon, tayo na sa huling araw na at ito'y panahon ng kapanganiban. Ang kapanganiban tinutukoy po niya ay hindi yung maraming aswang, maraming multo, maraming tikbalang. Alam niyo po, ang tunay na nakakatakot ay hindi po multo. Sa totoo na po, mayroon taga sa amin. Meron doon na tawag natin ay hindi magandang pagkatao ng isang lalang. Yung kanyang bahay laging walang nakatira na iiwan pagkagabi, bukas-kas. At ang sabi, baka itinitirahan na daw ng multo. Sabi naman niya, ako may hindi takot sa multo, mas takot ako sa tao. Opo, Ano pa, ang tunay na mapanganib ay ito, mga taong ganito. Sabi, this know also that in the last days, perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves. Yan po nakakatakot, yung mga taong makasarili. Ano pa, proud. Ano yan? Sabi diyan, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truth breakers. So yung truth breakers, isa po sa listahan ng kasalanan, nating binabaybay. Bakit natin pinag-uusapan yan? Well, alam niyo ba mga kapatid, mas interesting ang Diyos sa ating buhay kapag nakikita natin na tayo po ay nangangailangan talaga sa Kanya. Na kaya tayo nangangailangan sa Kanya ay hindi maganda talaga ang tayo natin sa harapan Niya. Opo. Hindi ho tayo tipong para bagang nasa safe na kalagayan. Kahit nga ang mga magtatrabaho may mga safety device. Pag ikaw ay nagtatrabaho dyan sa mga posting inilalagay dyan sa Meralco, hindi ka basta nakakit dyan. May mga safety device na ginagamit sila. Ayaw nila mapahamak. Alam mga kapatid, ang tao po ay nasa balag ng alanganin bilang makasalanan. Opo, tayo po'y makasalanan. Isa sa ating kasalanan ay yun pong truth breakers. Ano ba ibig sabihin ng truth breakers? Ito po yung mga taong walang pakundangan sa kasunduan. Ito yung taong ayaw ng kapayapaan. Ayaw ng pagkakasundo. Ito yung mga taong tipong walang pakundangan sa kung ano yung tawag dito, umaayon. Ang truth breakers po ay ayaw umayon. Mana pa, sila po yung sumisira ng kapayapaan. Tingnan nyo one who violates a truce, covenant, or agreement, or engagement. Pag sinabing truth breakers, ito po yung sumasalungat, sumisira ng anumang pinagkakasunduan. Okay. Para maunawa pa natin, pag sinabing truth breakers, sa Tagalog yan, walang paglulubag. Walang paglulubag. Ito po yung taong o tipo, individual, na galit o salungat sa mga pagkakasundo. Ito yung mga tipo na ayaw pumasok sa kasunduan. So, ito'y taong, ito'y karakter, ito'y pagkatao na palaban. That is, ito yung mga taong hindi willing na makipagkasundo sa iba kapag mayroong mga alitan. Ito yung tipo na hindi pwedeng mapayapa, hindi pwedeng pakiusapan, hindi pwedeng pakipagkasunduin. Kaya nagkaroon ng awayan, nakakita ng awayan, nagginawa mo ng pakiusap ay ayaw makipagkasundo. Ano ba ang tao sa pagiging makasalanan? Lahat na ng uri ng panawagan ng Diyos ay ginawa, ayaw pa rin. Are you with me? Buhat pa sa Old Testament,
nanawagan na ang Diyos na magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Marami ang taong nautas na ang tigas ng puso. At sinisisi pa ang mga pangyayari. Ultimately, sinusisi ang Diyos sa masamang nangyayari. Hindi alam ng tao na ang tao sa pagiging makasalanan ay matagal lang tinatawagan ng Diyos magsisi. Pero ang tao ay walang pakialam. Tapos pag nasa dilubyo, tapos pagka nando sa karalitaan, kapag nando sa matinding trahedya ng buhay, ay saka naman. Alam mo, ang tao takot sa masamang nangyayari, pero hindi takot sa Diyos na nagpapangyari. Parang sa panahon ng Egypt, habang sinasalot ng Diyos ang Egypt, naaalarma si Pharaoh. Pero kapag inalis ng Diyos ang unang salot, dalawang salot, balik uli sa katigasan ng puso si Pharaoh. Ganyan ang tao. Kaya ang nalambot pag sa kasagsagan ng hirap. Pero pag nawala na uli ang hirap, balik na uli sa sarap. Are you listening? Yan po yung truth breakers. Ang tawag ho diyan ay mahirap, ang tawag dito, sinabi ko kanina, ito po yung tao na kalagayan na hindi masuyo-suyo. Hindi mapakiusapan. Hindi mapagkasundo sa pagkipag-away. Laging galit. Are you with me? Isa yan. Isa lang yan. Sa dami natin binabaybay, lahat tayo involved doon. Amen? Masarap po pala ang bagtasin. Kaya, pag binabasa ko ang doktrina ng kasalanan, napakalalim talaga. Ang Diyos talaga hindi mangmang. Ang Diyos talaga hindi unwise para ang tao ay dalhin sa impyerno. Alam niya ang rurok na dahilan why we are deserving to be bound in hell forever. Alam na alam ng Diyos. Ang alam lang natin, pang-ibabaw. Ang tao ay parang Robin Hood. Yan na may kahit masama, natulong naman. Yan na may nagbibigay ng gulay pagtanghali. Kahit yan, Tanyo ha, pag ikaw ay attorney, ang dami mong babae, 5 ang babae, nabigyan ka lang ng papasko, hindi mo naala-alang siya may 5 babae. Di ka? Tama ba? Ang tao ay madaling maguyo. Ang tao ay madaling madaya. Nakagawa lang ng kaunti, binaliwala na yung mali. Pero sa Diyos, yung kaunting mali mo, apektado ang lahat mong mabuti. Naiintindihan niyo ba yan? Truth breakers. Yan po yung mga taong matigas ang puso talaga. Hindi siya laan sa paikipagkasundo. Hindi siya madaling pakiusapan na mag-arigluhan. Hindi siya pwedeng panawagan na ikaw ay bumaba na. Na ikaw ay makipag-ayos na. Lalo sa Diyos. Are you with me? So yun po, ito po yung tipo, mga kapatid, na tawag dito, sa Tagalog yung Marx. Ito yung palatandaan ng mga taong talagang masama ang kalagayan sa sosyedad. Na, tawag? Ugat ng lahat ng tinatawag na kaguluhan, kasamaan. Ito yung mga taong walang prinsipyo. Who feel no responsibility to any being or thing. Persons who are ever ready to promise anything because they do not intend to comply with it. So, ito po basta ang esensya ng ating tinatawag na trust breakers. Ito man po'y makipagkasundo o ito man po'y makipag-commit, papayag yan. Pero alam na din naman natin, hindi naman niya yung pangangatawanan. So, ang kasamaan ho ng tao sa pagiging truth breakers ay hindi lang yung bulgar na hindi mo masuyo,
kung masuyo mo man, mapapayag mo man yan, pero hindi din naman yan pangangatawanan. Naintindihan niyo ba yan? So ang tao ngayon, ang kasalanang tinutukoy na ito, ay wala hong pakundangan, pagmamalasakit sa kung ano yung kapayapaan. Sa kung ano yung kaluguran sa Panginoon. Kung ito man ay hayagan o kublihan, sa hayagan, obvious, hindi mo mahuli. Meron namang nahuli na, pero mawawala yan. Dahil pumapayag yan temporarily, pero walang commitment yan. That's truth breakers. Okay, amen? Ngayon, una nating puntos. Sa truth breakers, ang truth breakers, para wag tayo mawala, mahirap suyuin. Mahirap panawaganan. Mahirap pagsisihin. Mahirap payapain. Lagi ng salungat. Lagi ng kontra. Lagi ng laban. Lagi ng tutol. Pwedeng hayagan na brutal, meron din namang napapaayon, pero hindi naman pangangatawanan. Una nating puntos dito mga kapatid, ay yung fountainhead. Pag sinabing fountainhead, sino pa talaga ang original ng truth breakers? Ito'y malimit nating basahin. Siguro unahin natin ang Psalms 119:89 para maintindihan natin. Kaya may magpakailanman. Ano? Ang sabi, magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Ibig sabihin mga kapatid, wala pang Eden, wala pang Adan at Eva na tao. Amen? Ay meron ng salita na sa langit. Kasi hindi naman tao ang unang nilikha ng Diyos. Hanay ng mga anghel ang nilikha ng Diyos. Amen? Sa pangunguna ni Lucifer. Kaya mga kapatid, ang 10 utos wala pa noon. Ang 10 utos ibinigay lang sa panahon ni Moises. Pero pwede ka nang magkasala kahit wala pa ang 10 utos. Dahil ang utos naman ng Diyos hindi sa 10. Tama ba? So, ibinibilang na rin ang kasalanan kahit wala pa yung literal na 10 utos. Bakit? Sa langit pa lang, wala pang tao, meron ng salita. Kaya may panuntunan na rin ang Diyos sa mga anghel. Are you with me? Pero may mga anghel na ayaw sa kasunduan. Ayaw sa kapayapaan. Yan yung lumaban sa salita ng Diyos. Sinong origin yan? Sinong fountainhead niyan? Balik tayo sa Isaiah chapter 14, verse 13 and 14. Kaya matakot ho tayo, mga kapatid, kapag ikaw ay sinasaway na sa mali, ayaw mo pa rin magsisi. Aba, baka hindi ka pa nakakakalag sa iyong ama. Are you with me? Tanya po, ang sabi ng ama ng truth breakers, ang persona, ang pinakamahusay na anghel ng likha ng Diyos na hindi nasiyahan sa panuntunan. Sabi ng Bible, thy word is settled in heaven forever. Wala pa yung 10 Commandments. Ibinigay yan sa Jews. Hindi yan sa atin. Pero meron ng patakaran ang Diyos maging sa mga anghel. Ay kaso ito yung si Lucifer na sabi niya, at sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa buntok ng kapisanan sa mga dulu-duluang bahagi ng hilagaan. Verse 14. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Mga kapatid, mind you, mayroon ng patakaran ang Diyos sa langit. Pero hindi nag-agree dyan si Lucifer. That is truth breakers. Sinong fountainhead ng truth breakers?
Si Lucifer. Kaya yung mga tao, mga kapatid, na tawag doon, umayon, ayaw sumuko sa panawagan ng pakikipagkasundo, lalo sa Diyos, ay nasa baalag po kayo ng alanganin. Are you with me? Mga kapatid, alam niyo ba, buhat ng si Lucifer ay nagkasala, di na siya nakipagpayapaan sa Diyos. Are you with me? Mapapansin po ninyo, nung ihagis ng Diyos si Satanas sa lupa, at dinaya niya sa Adan at si Eva, hanggang ngayon umiiral, maraming pangalan na po si Lucifer ngayon. Siya yung matandang ahas, siya yung dragon, siya yung Beelzebub, siya yung Belial, siya yung Napoleon, siya yung Satan, siya yung devil, siya yung accuser. Marami siyang pangalan. Alam niyo mga kapatid, buhat Genesis hanggang ngayon, hanggang ipinakita na ng Diyos ang future sa Revelation, talagang si Satanas ay determinadong kumalaban sa Diyos. Buhat ng bumagsak si Satanas, wala sa programa niya ang makipagpayapaan sa Diyos. Sino pa ang fountainhead ng truth breakers? Si Satanas. Are you with me? Ba't ba makipagpayapaan? Alam niyo ba, ang unang lumaban sa Diyos ay si Satanas. Siya ngayon ang Diablo, si Lucifer, siya ngayon ang Diablo. At naka-recruit pa siya ng 1/3 na bilang ng mga anghel na lumaban. Sila ngayon yung mga demonyo. Sila ay hindi nagsisisi at hindi makapagsisisi. Walang pagsisisi kay Satanas. Walang pagbabago sa mga demonyo. Kaya nga sila yung masasamang elemento meron sa lupa hanggang sa impyerno. Bakit? Sila yung truth breakers na hindi nagkahanap ng kapayapaan. Naintindihan niyo ba yan? Kaya wag ko kayong magtaka, magulo ang mundo. Amen? Wala pa tayo sa langit. Ang mundong ito ay nasa ilalim ng Diyos ng sanglibutang ito. Kaya mayroong mga rebelde, kaya mayroong mga pag-aklas, mayroong mga paglalaban, mayroong hindi pagkakasundo. Nasa teritoryo pa tayo ng makasalanang sistema. At ang fountainhead po na yan ay si Lucifer. Number 2, not only fountainhead, kayo ba'y handang tumugon sa panawagan ng Diyos na magsisi at magbago? Amen? Alam niyo bang ikaw at ako'y makasalanan? Sabi ng Diyos, itigil mo na yung paninigarilyo. Huwag mo akong papakalman. Buhay ko to. Ganyan si Lucifer. Alam mo, ang Diyos ko, totoo na may pakialam siya sa iyo at sa akin. Bakit? Hindi ka naman nabuhay dahil mo. Hindi ka naman naging tao dahil mo. Amen? Hindi naman nagkalupa dahil mo. Hindi ka naman nagkaroon ng mga bagay dahil mo. Lahat na nandito hindi dahil mo. Kaya wala kang karapatang tumutol sa Diyos kung tutusin. Sino ka ga? At ang totoong tingin mo sa sarili. Hindi nakikipagpayapaan sa Diyos. Are you listening? Alasin lahat ng Diyos ang mga bagay. Ano ikaw? Pati sarili mo'y wala. Dahil hindi ka naman nabuhay dahil mo. Hindi ka ipinanganak dahil mo. Hindi ka naging tao dahil mo. Ang tao talaga'y bulag. May astapang sumalungat sa Diyos. Hindi nakaintindi na kung alisin ng Diyos ang lahat ng nasa iyo'y wala ka. Naiintindihan niyo ba yan? Naiintindihan niyo ba yan? Yan po yung truth breaker. Ano sabi natin? Yan. Ang fountainhead
ay si Lucifer. Then number 2, verse 1. Verse 1. Tingnan po natin ang verse 1. Mga kaibigan, mga minamahal, huwag tayong truce breakers. Huwag tayong walang paglulubag. Yung bang katigas-tigas, hindi mo malubag. Matagal ang tinatawagan ng Diyos magsisi. Ano pa kala mo, buhay ko to? Hindi mo buhay yan. Tama ba? Sabi ni King Solomon, hubad kang dumating sa lupa, hubad ka rin aalis. Wala kang dala na ikay dumating, wala ka rin dalang babalik. Ano kang totoong sutil? Ano kang totoong ipinagmamalaki mo? Sa Diyos. Amen. Ay atin lang inaaral ito dahil una, masaklap ng katotohanan yung fountainhead ay si Lucifer. Masakit na yun. Kung ikaw ay nagmamalay, ako pala kubabang pa ng joblo. Ako pala kubabang pa ng joblo. Sa akin pala ang joblo pa pala ang nakakubabang. Number 2, furious. Tingnan niyo po yung verse 1. Verse 1. Sabi po dito, finally, my brethren, sa Tagalog, dapat alamin mo ito na nasa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Yung mapanganib yan ay perelos sa English. Sa Grego, nang tingnan ko po ang synonym niyan, yan po ay furious. Ano ba ibig sabihin ng furious? Ito po ang panahon na mapanganib. Bakit? Ito po ay, alam niyo ba yung tinatawag na kasalanan, mga kapatid? Yan ay furious. Pag sinabing furious, ito'y panganib na hindi mo kayang pigilan. Kumbaga sa isang humahagibis na train o isang bus, ganyan kalakas ang tren, ganyan kalakas ang hagibis ng kapanganiban dahil ng lakas ng puwersa ng impluwensya ng kasamaan. Baybayin po natin yung talatang yan. Nasa huling panahon na tayo, ang tao ay kayo magiging maibigay sarili, etc., etc., etc. Ito yung furious days. Mapanganib na panahon. Bakit? Ang ibig sabihin po ng furious, tingin po sa Tagalog na dictionary, galit na galit, nagngangalit, malakas na malakas. So humahagibis po, mga kapatid, ang tangay ng kasalanan. Hindi yun slow motion. Marami nang kinakalikar ng kasamaan. At kalikalikar ng kasamaan. At yan po ang tunay na panganib, mga kapatid. Naintindihan niyo ba yan? Dahil lahat ng paglayo sa Diyos, yun ang nakakatakot. Okay. Tingnan po natin yung furious na yan. Sino po yung personification na yan? Pag sinabing furious, the very character of truth breakers ay furious, ito po ay tumutukoy din sa katangian hindi lang ni Lucifer, maging ng Antichrist. Tingnan niyo po ang Daniel chapter 7 verse 8. Aking pinagdidili-dili ang mga sungay at narito sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay. Isang munti na sa harap niya ay 3, sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat at narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Yung dakilang bagay po dyan, yan po yung pamumusong. Tingnan po natin sa verse, same chapter, verse, nasan mo yan? 20 hanggang 25. At tungkol sa 10 sungay na nga sa kanyang ulo, at sa isa na sumibol at sa harap niya ay nabuwal ang 3,
sa makatwid bagay, yaong sungay na may mga mata at bibig nagsalita ng dakilang mga bagay na ang anyo ay lalong dakila kaysa kanyang mga kasama. Ako'y tumingin. At ang sungay ding yaon ay nakipagdigma sa mga banal at nanaig laban sa kanila. Ito po mga kapatid ay future na pinapakita sa panahon ni Daniel na inulit sa panahon ni John D. Bilab sa aklat ng Revelation na mayroong isang sungay na uusbong out of that hayop na karmarim-marim. Sa pag-aaral po, yan po ay Roma. Ano ho? Darating at uusbong ang isang maliit na sungay, yan pala ay mag-ahari, yan pala ay ang Antikristo mag-ahari sa buong mundo, na siya yung nagsasalita ng mga dakilang salita. Ito po yung paglaban sa Diyos. Si Lucifer, si Satanas, ay papasok sa katauhan ng Antikristo. Ito po ay world leader, titilihan ng buong mundo, sapagkat ang mundo ngayon ay naghahanap na ng pinakamagaling na leader at yan ay pupunan ni Satanas sa kapahintulutan naman ng Diyos. Sapagkat naihula na eh. Yan po ang mangyayari at ang kanyang marka ay 666. Pero yung tinangka ni Lucifer na paglaban sa Diyos sa langit, itutuloy niya yan sa lupa na siya ay nasa loob ng katawan ng Antikristo. Na ano kanyang sasabihin pa rin? Paglaban pa rin sa Diyos. Are you with me? Si Lucifer at ang Antikristo never na nag-dream na makipagkasundo sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang truce breakers, pag sinabing truce, agreement, covenant, peace, breaker, di sumisira. Ang Diablo, ang Antikristo, ay maninira ng kapayapaan. Are you with me? So, ibig sabihin talagang palaban. Kaya matakot tayo kapag ang ating buhay ay palaban. Lalo na sa Diyos. Amen? Hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating at ang kahatulan ay binigay sa mga banal ng kataas-taasan at ang panahon ay dumating na inari ng mga banal ng kaharian. Verse 23. Sige, pakibilis lang. 23 na tayo. Ganito ang sabi niya. Ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa ibaba ng lupa na magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sasakmalin ang buong lupa at yuyurakan at pagluluray-lurayin. Verse 24. At tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito ay 10 hari ang babangon. Alam ba sa pag-aaral sa current event, ang mundo ay gagawing 10 regions. And out of that 10 regions, maghahari ang isang leader. Yan na po yung Antichrist. At ang isa'y babangong kasunod nila at sila'y magiging kaiba kaysa mga una at kanyang ibabagsak ang tatlo. Okay, verse 25. At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. Yung babangong leader na Antichrist ay magsasalita, magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. At lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Mula sa langit, yan ay Daniel. Tingnan niyo po yung cross-reference na Revelation. May bumangon ikang hayop mula sa dagat. At yan ang karakter. Ibig sabihin, ipinakita na doon pa sa halamanan ng Eden, doon pa sa Isaiah 14:13-14, mas ahead yun sa Genesis. Lumaban na si Lucifer. Sa Eden, lumaban siya. Hanggang Old Testament, lumaban siya. Hanggang New Testament, hanggang final book ng Revelation, lumaban siya. Hanggang sa impyerno, lumalaban si Lucifer. Truce breaker. Maging yung kanyang kakasangkapaning si Antichrist. Ayan na sabi, siya'y magbabadya ng mga salita laban. Naintindihan niyo ba yan? Kaya mapanganib. Yun lang nag-aaway na aso, nakakatakot na eh. Minsan na kay birthday yan yata ng pamangkin ng Ate Merlido, yung anak ng Egypto. Yung Egypto doon. Mayroon doon pinsan sila eh, yung doktor yata, yung Egyptian. Ayoko yung namerti yan din. Nasa ilayo pa tayo. Nandito yung organ.
Ay, meron yata nagpakain ng aso. Ay, sa lalaki ng aso doon. Bigtal yung yung wear ng organ, nakalikar yung organ. Iya ko inaanto. Oy, kung nasag pa nga ang binti, para silang nakakita ng bulalo. Oh, ganun eh. Sabi, yung away lang ng aso. Mga kapatid, away ng Diyos at ng tao, ng demonyo. Nag-away lang ang NPA at saka ang government. Ang dami napapahamak. Tama ba? Nag-away lamang yung magbilas. May napapahamak. Basta away, may panganib. Kaya mga kapatid, huwag kayong humanap ng magandang kalagayan kung ang kinakaaway mo ay Diyos. Ang panawagan sa atin ng Diyos, magsisi na tayo. Huwag mo nang kontrahin. Amen. At di kasarap na ikay maalis sa bisyo. Tama? E di kasarap na ikay maalis na sa pagsisigarilyo. Kasarap na ikay maalis sa pagbabarek. Kasarap na maalis ka sa walang hilig sa mimba, ngayon mahilig na. Kasarap na ikay maalis na sa walang hilig sa Biblia, ngayon mahilig na. Ngayon, kung ayaw mo maalis sa mali, ay perelos yan. That's spurious. Hindi ka nag-i-imik, hindi ka nagbabadya ng salitang laban sa kataas-asan. Kasi action speak louder than words. Kahit hindi ka umiimik ng mga pamumusong, pero yung ginagawa mo mismo ay busong. Are you with me? Okay. Tingnan po natin sa 1 Timothy chapter 4, verses 1 hanggang 3. Ano ba yung furious na yan, which is perelos? Ito yan eh. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsista-likod sa pananampalataya. At mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga, Aral ng mga? Ay, ano ba ang aral ng demonyo? Di, ang aral ng demonyo, ay di kung paglaban din sa Diyos. Kaya mga kapatid, kapag ayaw mo sa tama, gusto mo sa demonyo. Ganun lang kasimple yun. Amen? Ayaw mong sumimba ng linggo, di gusto mong lumabang kasama ng demonyo. Ayaw mo magbasa ng Biblia, di kasama ka ng demonyo na ayaw din sa Biblia. Hey, may chismis. Ang demonyo, nagbabasa rin ng Bible. Daigin ka pa ng demonyo pag hindi ka nagbabasa ng Bible. Yun ang sinasabi kong, may hayag na brutal at may yung namang brutal pero tago. May kikipag-commit yan, may kikipagkasundo yan, pero yan ay hindi naman tupa. Na ganyang tupa lang. Kaya suma, tupakin. Ano ibig sabihin? Ang demonyo man nagbabasa ng Bible, si Satanas man nagbabasa ng Bible, pero hindi para makipagkasundo. Yun ang sinasabi kong na umaayon, pero hindi naman gagawin. Kaya mas minsan, mas magaling pa yung ayaw na obvious kaysa kunwaring ayon na hindi naman gagawin. Alam niyo ba kung bakit ang pusa ay nakakahuli ng ibon? Kaya ba nakakita ng pusa nakahuli ng ibon? Nung kami bata, ang aming pang-ulam ay lagi yung nahuhuli ng pusa. Tikling. Minsan ay bakaw, martinez, uwak, hindi yung bakaw, pugo. Pugo, malimit ay pugo. At hagyan na nahuli ng pusa, aagawin pa namin. Bakit? Wala kami pang-ulam eh. Alam naman pusa ang aming ulam. Kinukuha namin yung pugo. Kinukuha. At alam niyo ba kung bakit ang pusa ay nakakalapit sa pugo? Kasi meron silang paa na malambot. Na halos hindi. Yung nga tao, pusa ihagis mo, hindi malang yung daga sa bakit? Takala. Alam mo, ang diable ganyan. Kaya siya itinulad sa leon. Nakakalapit siya na hindi mo alam. Ang isip mo, ayos ka pa rin, pero hindi na. Madaya Satanas, madaya pa ang ating puso. Be careful. Kaya ito'y panahong mapanganib. Akala may ayos ka pa, hindi naman.
truth breakers, maging ang Antichrist. Ang sabi niyan, ano yan? Maghihikayat sa mga aral ng mga demonyo. Verse 2, para maintindihan natin. Sa magitan ng pagpapaimbabaw. Sabi nga sa inyo, ang demonyo, mas nakakatakot ang demonyo, hindi kapag siya'y demonyo talaga. Kaya kayo mga magandang babae, kalimitan naman liligaw sa inyo, hindi pa demonyo. Saan na magdidemonyo pag nakuha ka na? Oo. Bakit? Ang tao ay madaling magkunwari. Alam mo, lahat ng tao na walang espiritu ng Diyos, puro yan pakunwari. Hanggat wala kang espiritu ng Diyos, walang katotohanan sa puso mo. Naintindihan niyo ba yan? Dahil ang Holy Spirit is Spirit of Truth. Si Kristo, sabi niya, I am the way and the truth. So, having no Christ in your hearts, to your hearts, you are nothing but hypocrite. At yan ang demons. Truth breakers. Aayon yan, pero kalaban yan. Diga? Ang hirap daw sa military, ang kalaban mo ay nasa loob. Yan ang mahirap. Pag ang kalaban mo ay nasa loob. Bakit? Naka-uniform din. Amen? Pero naka-uniform lang. Siya pala yung spy sa loob. Are you listening? Ang jablo, mag-aanyong tupa lang yan. Pero hindi talaga tupa yan. Dahil yon buhat sa langit. Hanggang sa langit. From eternity past to eternity future. Si Satanas ay hindi na ipinakita sa Bibliang lumubag sa Diyos. Kaya hanggang sa ang Antichrist ay kanyang kakasangkapanin. Then number 3, not only founthead, furious, but ito pong mga kapatid, yung flesh-mindedness. Flesh-mindedness. Tignan niyo po ang verse 2. Verse 2. Bago natin kunin yung Roma. Sapagkat ang mga tayo magiging maibigin saan? Saan? Hindi maibigin sa Diyos, sa sarili. Ibig sabihin mga kapatid, kaya pala ang tao ay truth breakers. Ang ipinipilit yung gusto niya kahit ayaw ng Diyos. Ang tao ay hibang na hibang sa kanyang gusto, pero walang kagana-gana sa Diyos na gusto. Are you listening? Kayo ba yung iniwala na ang tao ay mas hibang sa gusto na kaysa gusto ng Diyos? Ngayon, kung Kristiyano at gayang ka pa rin, delikado. Delikado. Eh mga kapatid, yung pagkukunwari, hindi yan tatagal. Amen? Vice versa, matao ng gobyerno o matao ng kalaban? Ang tao ng gobyerno, nagpapadala din ng spy sa NPA. Tama ba? Dahil kipagbarilan utay-utay na binabaril yung palay kalaban. Naka-uniform ng NPA. Vice versa, ganun din. Sa militar. Are you with me? Kaya mga kapatid, anong ibig sabihin ito? Bigla binalik yan. Lilitaw at lilitaw yan. Dahil ang hinahanap talaga naman ng tao ay hindi pag-ayon. Umayon man yun, spy lang. Pero hindi talaga ayon sa Diyos. Kaya ba'y kaayon ng Panginoon? Paano ko ba malalaman na ako'y kaayon ng Diyos? Ako po, pastor, may pagkakataon ako'y napapatutol din sa Diyos. Pero umiiyak ako sa pribado ng aking buhay. Amen? Ang bigat-bigat ng kasalanan sa puso para ako'y tumira doon. Ikaw ba'y hihiga sa papag na puro surot? Sa Good Shepherd, may tinutuunan ng mga workers natin.
papag lang habang nagba-Bible school. Abay, nung makatapos, kita niya ay puro pantalari. Si Jezreel, yung pala'y masuro. Sabi ko siya, magpagpag kayo, mahirap madala yan din eh. Yung pa na may nadadala eh. Baka isang araw pag humiga ako din eh, puro surot na. Ikaw ba ihihiga pa doon sa kamay, puro surot? Kaya mahirap kung anak ka ng Diyos na humiga, mabuhay, manirahan, mahirati sa paglaban sa Diyos. Flesh-mindedness. Bakit ko sinabi? May bigyan sarili. Pinatibayan pa yan. Roma 8:7 and 8. Tingnan niyo po. Romans 8:7 and 8. Sapagkat ang kaisipan ng laman, flesh, mind, flesh-minded, kaya ginawa flesh-mindedness. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay ano? Pakibasa. So, ibig sabihin mga kapatid, ang tao palang truth breakers, hindi godly, fleshly. Kasi yan nga po ay naipasa na eh. Kumbaga sa surot, kapag hindi aware yung mga workers dito, nadala sa kanila, madadala din dito. Kaya sabi ko siya, mag-spray kayo ng maigi. Ang kasalanan na ginawa ni Lucifer ay naipasa na yan sa halamanan ng Eden. Are you with me? Bumagsak na ang tao sa kasalanan. At sabi ng Romans chapter 5 verse 12, at ang kasalanan at ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga. So lahat, yung masamang kalikasan ni Lucifer na naging Satanas ngayon, kasama ng aliporis niyang mga anghel at kakatawaning Antikristo, yan ho'y kinubabangan na, kinulapol na ng truth breakers. Pasaway, palaban, palatutol, ayaw makipagkasundo sa Diyos. Kumusta kayo pagka ganyan? Tayo lahat may nagkakamali, pero tayo'y nayuko. Lord, di ko nagawa yun. Kahit nga iniisip mo pa lang pag may Holy Spirit ka, Lord, di ko ga iniisip pa itong mga bagay nito. Pero ang tao hanggat hindi ligtas, mas binubulay pa yun. Are you with me? Mas pinag-iigihan. Naintindihan niyo ba yan? Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkipag-alit laban sa Diyos, sapagkat hindi na pasasaklaw sa kautusan ng Diyos, wala nga, truth breaker, hindi makikipagkasundo yan. Plus-minded yan. Na hindi nga maaari. Yung pang idea doon, hanggat di ka talaga ligtas, kaisa kang uri nang nangyari sa pinuno ng anghel sa langit. Sabi, hindi nga maaari. Hanggat hindi ka pinapanganak na muli, mamamatay ka ng truth breakers. Kaya ang tao, nakakalungkot, naghihingalo na huwag mo kaya sabi Bible. Huwag yung dati siya ng Bible. Alam mo na pupusis ng demonyo Ako nakakita ng ganyan. Tinawagan ako, brother pa. Brother, yung lulo, yun mamatay na gusto ko makapangaralan mo lang ng salita ng Diyos. Sige, saan gayon? Ay, pumunta ko kung mamamatay na ito. Bible. Talagang tao, may mamamatay na Ayaw ng Bible hindi ko na sasabihin kung sino yun. Nung malakas pa yon, kasulatan ko yon. Paliwanagan kami sa sulat kasi siya PPE. Urong andila. Kung gusto ko siya makakay sa Panginoon, di kipaliwanagan sa papel, ako'y tinuya ngayon, naghihingalo na. Matay na. Pinapunta uli sa akin. Ayan na Talagang tao hanggat hindi papakialman ng Diyos, palaban sa Diyos. Kaya ikay maligtas, biyaya talaga yan. Hindi mo talaga gusto ang Diyos hanggang ikimamatay na matigas ka sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang tunay na ligtas may repentant spirit. The evidence of a genuine repentance is living after repentance. Ang ebidensya na kinagsisi, patuloy kang nagsisisi. Hindi ka na magmamatigas sa kasalanan. Maliwanag ko ba? Then number 4, sana matapos natin.
Pag sinabi pong truce breaker, hindi siyempre, ibig sabihin lang, chapter 3, verse 3, balik tayo. Balik tayo. Una, fountainhead, furious, and then yung flesh-mindedness. Walang katutubong pag-ibig. Mga walang paglulubag. Yung walang paglulubag, katutubong pag-ibig. Chapter 3, verse 3, tama? Palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. I-conscious nyo po yan, buurin nyo po yan. Ang ibig sabihin lang niyan, walang takot sa Diyos. Amen? Bet ang tao nagsusugal, walang takot sa Diyos. Bet ang tao nagnanakaw, walang takot sa Diyos. Bet ang tao nanggagahasa, walang takot sa Diyos. Lahat ng ginagawang kabalbalan ng tao, walang takot sa Diyos. Amen? Kaya hindi yan makikipagkasundo sa Diyos. Sinong tinakot mo? Ano ka? Sarap ng buhay, agarni ako yung papakalman. Mga walang Diyos yan. Are you with me? Tingnan po natin Roma chapter 3, verse 14 hanggang 18. Okay. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Tingnan nyo ha? Anong kapaitan? Panunumpa at kapaitan. Matitindi. Ang kanilang mga paa ay matuling sa pagbububo ng dugo. Ang kanilang mga, kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Verse 18, walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Is that true? Pag sinabing truce breakers, kaya nga hindi ka mapakiusapan ng Diyos eh. Kaya nga ayaw mo pagkasundo sa Diyos eh. Mas iginigit ng iyo eh. Hibang na hibang ka sa sarili mong gusto. Bakit? Sino kaya ang Diyos na yan? Para sa aking pakinggan. Are you with me? Obvious na obvious ang talata. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Ang tao'y takot, mahuli. Pero hanggat hindi nahuhuli, hindi yan takot. Tama ba? Ang tunay na may takot sa Diyos, pribado mang nagawa, iiyak yan. Amen. Bakit? Alam niyang kita siya ng Diyos. Amen. Ang taong wala takot sa Diyos, gagawa yan ang gagawa. Takot lang yan mahuli. Pero wala talagang takot sa Diyos. Amen? Naintindihan niyo ba yan? Para mga estudyante, kala mo na sa school, bulakbol lang pala ng bulakbol. Ano? Kailan natakot? Nung mahalata. Bakit? Walang grade A, ang daming baon. Ano? Ang baba ng grade A, puro naman baon, ang daming projects. Pumraject ng pumraject, nawala palang sa school. Nagmo-Mobile Legend. Nagdodota pala, hindi naman pala napasok. Ay, ang project pala pang-load. Kailan natakot? Nung mahuli. Hanggat hindi nahuli, hindi takot. Bakit? Yan. Walang pagkatakot sa kaya truce breakers. Walang pakundangan yan sa Diyos. Ano kung bawal? Buhay ko naman ito. Hindi mo buhay yan. Mind you, ang buhay mo hindi mo buhay. Hiram yan sa Diyos. Amen? Kaya pag ikaw ay hindi naging matatakotin sa Diyos, pwede niyang kunin yung kanya. Hindi yan iyo. Ano? Are you with me? Then last, wala na akong oras. Maliwanag ko ba? Ito pa masaklap. Pag sinabing truce breaker, forever bound to hell. Mga kapatid, hindi libre ang katigasan ng ulo sa Diyos. Matagal na nananawagan ng Diyos. Patulan natin ng kaunti yung Proverbs. Tingnan niyo ha. Tingnan niyo Proverbs. Bago ko basahin yung Revelation. Wala pa rin naman sila eh. Proverbs chapter 1. Tingnan niyo ha, sabi ng Bible. Chapter 1. Sana makita ko agad. Otoy.
Yan. Itaas sa pa ng konti. Isa pa. Isa pa. Yan. Okay. Tingnan nyo ha, kung na lang ang babasa. Ano sabi ng Panginoon? Magsibalik kayo sa aking saway. Ang Diyos ba'y nananaway? Handa ka bang makipagkasundo sa saway ng Diyos? Uma-agree ka ba? Na ayaw niyang tayo nabubuhay sa mali? Na-agree ka ba? Baka naman na-agree sa isang bahagi, hindi naman kakatawanin. Dalawa yan eh. Lumalabang obvious, lumalabang hindi obvious. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking bubuhos ang aking espiritu sa inyo. Verse 24. Sapagkat ako'y tumawag, walain mo yan. At kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Talagang sutil. Verse 25. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo. Amen? Ibig sabihin, hindi talaga nire-regard. Ibig sabihin talagang unpeaceable talaga. Hindi talaga siya nagpapakundangan sa salita ng Diyos. Iyong inuwi sa wala. At hindi niya inibig ang aking saway. Tama ba? Every time you listen to the Word of God, sinasaway tayo ng Panginoon sa ating mali. At tayo na may kinagagalakan ng Diyos sa ating ginagawang pag-ayon. Verse 25, 6. Ito ang tugon ng Diyos. Are you with me? Ako naman ay tatawa sa karawan ng inyong kasakunaan. Ano sa Batanggan niyo yan? Nadali mo. Napala mo. Ikaw ay tinawagan kong matagal. Are you with me? Amen? Hindi na ako nagkulang. May salita ng Diyos, may mga unos pang nangyayari sa paligid. Alam niyo bang bawat putok ng bulkan, yan ay mensahe ng Diyos? Bawat tsunami, yan ay mensahe ng Diyos? Bawat kaguluhan, yan ay panawagan ng Diyos na tayo mag-ayos, magsisi. Ang tigas ng puso mo, ano sabi ng Diyos? Sige. Hindi man ikaw mananalo eh. Pag dumating ang karawan ng iyong kasakunaan, nasabi, ako'y tatawa. Di kanya yung mga bata, yung pag nadapa, ay tinatawanan pa. Nadapa. Kantsaw yun. Kantsaw ang tawag doon. Mga kapatid, sasabihin na yun, Diyos may mawain, ba't tatawa? Diyos may mawain, pero siya hindi konsentidor. Kaya mga kapatid, huwag niyong babaliwalain. Mahirap ang Diyos ang tumagupak. Baka hila ang paa. Wag nating bibiruin ng Diyos. Ang Diyos hindi na pabibiro. Ay matindi yung ikidalhin sa impyerno. Ako naman ay tatawa sa karawan ng inyong kasakunan. Ano pa? Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Tanan niya, yung manunuya, yung kitang-kita mo nang, sinisingil ka na ng iyong kasalanan. Amen? Sabi ng Diyos, buti nga. Napala mo. Tagal kitang tinawagan. Tagal kitang pinagsisisi. Ang tagal kitang tinatawag na ikay manumbalik sa Diyos. At ayaw mo, binaliwala mo ang aking payo. Ako naman itatawa. Amen? Lalo yung mga taong pinatitigil sa bisyo, tapos nagkaroon ng kanser sa baga. Nagkaroon ng matinding sakit sa atay. Dahil ang kababari kasi sigarilya, tapos nakatatawag sa Diyos. Sabi ng Diyos, tatawanan kita, tigas ang ulo mo. Ay, mayroon nga nakakalungkot, ito mamamatay na ayaw pa rin magsisi. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Talagang, kung masisipa ako sisipahin ako huwag lang i-die isang Bible. Are you with me? Parang aswang Verse 20, ano pa? Tuloy nga natin. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang iyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-hipo, pagka ang hirap at hapis ay dumarating sa inyo, 28, kung magkagay tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila akong masusumpungan. Kaya hanggat may pagkakataon, abay, yuko. Makipagkasundo sa Diyos. Ikaw ka na may uubra sa Diyos. Amen. Sa pulis nga hindi ka makalaban, sa Diyos pa.
Sa ano ka totoong ipaglalaban mo sa Diyos? Oh, pagka daw naggera ang China at saka Pilipinas, anong iharap daw? Ilan ang ating kanyon? Sa kanya, ang dami. Alam mo, palaban natin sa atin? Ang ating daw, tiyanak, ay 500,000. Ang ating kapre ay 3,000. Yun, ang panglaban natin. Ano? Anong ilalaban mo? Halimbawa, umigting ang laban ng Pilipinas at saka ng China. Alam niyo bang umihilang ng sabay-sabay ang check? Ay baha ang Pilipinas. Tayo 100 million lang, ay billion yun. Are you with me? Naiintindihan niyo gayon? Kaya kung ang Diyos, ay kung ang Pilipinas at saka China walang match, anong match mo sa Diyos? Ba ikaw ay ayaw pang magsisi. Saan ka mararating ang iyong pagmamatigas sa Diyos? Kahit nga ang haba ng buhay mo, hindi ka makapihong, iki makakatagal ng 100 taon. Sino dito yung makakapihong na ako'y mabubuhay na 100 taon? Ay kasi yun na 100 taon sa walang hanggang parusa sa impyerno. Naiintindihan niyo ba yan? Last na lang. Hindi ko mauubos eh. Revelation chapter 20 verse 10. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulig saan? Sino ang diablo? Truth breaker. Saan ibinulig? Na kinaroroonan din naman ng hayop, ng bula propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi, kailanman, forever bound to hell. Don't small ang pagmamatigas mo sa iyong kasalanan. Hindi tayo uubra sa Diyos. Magparti nga lang ang Diyos ng super bagyo eh. Angal na tayo. Hindi naman man-made yan eh. Yan ay Diyos ang lumilikha ng mga calamity. Bakit? Hindi nga libre ang kasalanan, may panahong maniningil din ang Diyos. Yung SFA ba yan? SFA ba yan? Tawag diyan? SFA? SPA? ASF. ASF. Bakit? Maraming tao enjoy na enjoy sa hanap buhay na yan. Hindi naman nagtatay siyan. Di ba? Pag may okasyon, ihahandala yan sa pistahan. Di ka? Talagang galanting-galante pag sa demonyo. Pero pag sa Diyos, tatakbo. SFA lang. Ano? ASF lang ang katapat ng Diyos yan. Maniningil. Alam mo, ang Diyos yung naniningil din. Ginagamit niya ang bagyo, ginagamit niya ang tsunami, ginagamit niya ang maraming dilubyo. Bakit? Hindi libre ang hamakin ang Diyos. May panahon ang Diyos. At sa sukdulang tigas mo, impyerno ang dulo. Are you with me? Ganyan ang Bible. Magbasa kayo ng Bible. Hindi ka magigitla sa nangyayari. May Diyos talagang nag-gobyerno ng ating mundo. Hindi pwedeng sisiga-siga ang tao na laban sa Diyos. May panahon yan. Tayo pa manalangin. Panginoon,